Sa April 14, nakatakdang ipagpatuloy ang clarificatory hearing sa House Committee on Justice tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Hingin natin ang analysis ng senior lecturer sa UP College of Law, dating congressman at political analyst na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry, at welcome back sa Rangkada Balita. Magandang hapon, Sir Jack at Ma'am Nina. Yes, una, Attorney, tingin nyo tuloy na itong magiging hearing sa April 14 at walang lalabas na TRO mula sa Supreme Court po? Well, mukhang dahil hindi nag-issue ang Supreme Court kahapon nung nagsampa si VP Sara Duterte at instead ay humingi na lang ng comment dito sa kanyang final na petisyon at may tinakda ng araw para dito, malamang at least yung April 14 matutuloy na dahil wala namang ini-issue na anumang order ang Korte Suprema sa kasalukuyan para pigilan ito. Opo. Sa tingin niyo po ba may basehan itong ginawang petisyon ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema? Well, siyempre, sa pananaw nila may batayan, di ba? Pero ang siguro isang bagay na kailangan nating i-point out dito, hindi ito yung unang petisyon. Kung maaalala natin, ng nakaraang linggo, nag-file na itong si Attorney Torreon na nag-raise ng issue sa kinu-question ng constitutionality nito na ginagawa ng proceedings ng House of Representatives. Ngayong ang nag-file na mismo ay si VP Sara Duterte. Tingin ko mukhang na-realize nila na hindi sila makakaasa na aksyon ng Supreme Court kung yung petisyon lang ni Attorney Torreon ang papairalin dahil nga malinaw na hindi siya party isa sa mga batayan sa kaso sa Korte Suprema, kailangan may standing yung magpa-file. Ibig sabihin, meron siyang direkta at personal na interes doon sa kasong kanyang sinasampa. So, tingin ko, nakita nila na mukhang sasabit doon yung unang petisyon, kaya napilitan silang i-file itong pangalawang petisyon na ito na si VP Sara Duterte na mismo ang main petitioner. Ngayon, sa batayan, ako ang pananaw ko kasi dito, malinaw ang sinasabi ng saligang batas. Klaro ang sinasabi ng ating saligang batas na ang exclusive power to initiate impeachment ay nasa Kamara de Representante. At sa mga nakaraang kaso ng ating Korte Suprema patungkol sa impeachment, merong paggalang ang Supreme Court dito sa separation of powers na ito. Yung kapangyarihan para magtakda kung ano ba ang impeachable offense. Yung proseso na dapat sundin ng House para siya ay makapag-determine kung dapat bang tumuloy sa Senado ang impeachment o hindi, ay binibigyan ng malaking palugit ng Korte. Ginagalang na yung kapangyarihan na yan ay binigay ng ating konstitusyon sa House of Representatives. So, medyo kung papasok ang Supreme Court sa usapang ito at magpapahayag ng kanilang itatakdang proseso. Kasi ang kino-question dito ni VP Sara, yung buong initiation uli nung process Kumbaga, kino-question niya yung kapangyarihan ng House of Representatives na isagawa itong kasalukuyang ginagawang prosesong ito. Tingin ko ito ay isang unprecedented na pagpasok sa kapangyarihan na iniiwan ng ating saligang batas sa House of Representatives sa ilalim ng ating konstitusyon. And Attorney Barry, last week naging guest namin si Attorney Sarmiento, isa sa framers nga ng 1987 Constitution, at sinabit niya na everything is in order. Wala naman siya nakitang violation sa ating saligang batas. Ang nakakatawa nga dito, kung maalala natin, last year, di ba, nag-file din si VP Sara ng kanyang petisyon sa Korte Suprema. At ito nga yung nagbunga ng deklarasyon na na-violate daw yung one-year bar rule. At dahil doon, hindi pwede magpatuloy yung impeachment. Isa sa kanyang mga ni-raise doon sa nakaraang petisyon ay hindi daw siya binigyan ng pagkakataon na harapin yung mga akusasyon laban sa kanya sa House bago iakyat sa Senado. Ngayong taon na ito, binibigyan siya ng lahat ng pagkakataon para humarap at sagutin sa House of Representatives. Pero baliktad naman ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya, hindi daw dapat sa House ginagawa yan, dapat daw sa Senado lang ginagawa. So, ang tanong, ano ba talaga? Diba? Gusto mo ba magkaroon ng pagkakataon na humarap sa House, gaya ng sinasabi niyo last year? O ang sinasabi mo ba, dapat sa Senado na lang magpatuloy? Kasi
hindi pwedeng pareho eh, di ba? Kaya yun nga naging desisyon ng ating Korte Suprema sa Duterte versus sa House of Representatives. Yung pinay nila last year ay dapat ito yung maging proseso sa House. Kailangan bigyan ng pagkakataon ang bawat kongresista para intindihin yung ebidensya. Para pag sila ay bumoto, merong klarong batayan kung ano yung kanilang boto sa pagpapatuloy ba o hindi ng impeachment. Ngayong sinusubukan gawin ng House yun. At di ba, nagpapatawag nga sila ng mga testigo, humihingi sila ng ebidensya para mapag-aralan ng mabuti ng mga membro ng Kamara itong ebidensyang ito. Bakit parang meron pa ring question uli? Parang lumalabas dito, talagang ayaw lang talaga nila magpatuloy itong impeachment at ayaw talaga nilang umabot sa punto na yung ebidensya na dapat sagutin ni VP Sara Duterte ay maihayag, maging sa House man yan o sa Senado. Kung kayo po ang tatanungin, saan po ba kayo pinaka-looking forward to, no? O excited na makita, no? Yung SALN, yung bank account, o yung testimony ni Madriaga? Pwede bang all of the above? Kasi, at papaalala ko lang, last year, alam naman natin kung ano yung mga major na mga issues na ni-raise. Kasama na dyan yung confidential funds, kasama na dyan yung pagbabanta laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kasama na dyan yung mga anomalya sa bidding, sa may DepEd, at iba pa. Pero sa katotohanan, hindi natin nakita yung buong kwento Dahil nga hindi natuloy Dapat, hinihintay natin lahat na magkakaroon ng trial sa Senado. Pero na fourth week tayo at sa dulo, ang Supreme Court ay hindi pinagpatuloy ang prosesong ito. So, hindi natin alam. So, kumbaga, nasa punto tayo na halos zero pa ang nakikita natin sa ebidensya. Kaya sabi ko nga, medyo pwede bang all of the above? Kasi gusto kong makita para sa sarili ko. Gaya ng sigurado ako, marami sa ating mga kababayan na gustong makita ano ba talaga ang laman nitong mga paratang na ito laban kay VP Sara Duterte. Ano ba talaga ang pinagbabatayan itong mga mabibigat na akusasyon laban sa kanya? At equally important, ano ba ang sagot niya dito? Once and for all, yung matagal na niyang pinapangako na sagot. Yung sinasabi niyang bloodbath daw. Dahil matindi ang kanilang isasagot. Asa na? Yun ang hinihintay natin dito. At tingin ko, madami sa ating mga kababayan, yan ang hinihintay. Kasi sa katotohanan, hanggang sa ngayon, puro mga kwento-kwento pa lang ang naririnig natin. So, ang gusto nating makita dito, ano ba yung actual na laman? Ano yung ebidensya? Para batay dyan, hindi na makakapagdesisyon ang ating mga halal na opisyal na nakaupo sa Kongreso, pero pati ang taong bayan na sumusubaybay sa buong prosesong ito. Sa tingin niyo po ba magiging madali yung paghingi ng pag-open ng kanyang mga bank accounts dito sa hearing sa Kongreso? Sa aking pagkakaintindi, pumayag na yata si Ombudsman Boying Remulla, di ba? Na dumalo at magtestigo. At sa ilalim ng Ombudsman law, merong kapangyarihan ng Ombudsman na humingi ng kooperasyon ng Anti-Money Laundering Council dito sa kanyang mga investigasyong isinasagawa. Ibig sabihin, yung mga records ng AMLAC patungkol sa mga bank accounts ay maaring impormasyon niya na kunin ng ombudsman. So, depende kay Ombudsman Boying Remulla kung sa kanyang testimonya ay mai-include yung mga detalye ng mga bank accounts na yan kung sakali man. Alright. Maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Maraming salamat, Sir Jack at Ma'am Ninya. Mabuhay kayo.